Yan guys, so part 4 na tayo ng ating topic na 'to. Medyo mahaba-haba pala 'tong topic na 'to, naka-part 4 tayo. So, panoorin niyo part 1, part 2, and part 3 kung saan binanggit ko sa part 1 yung tungkol sa mga trade test, skill test, visa, and sa part 2 naman is yung tungkol sa mga pagpa-flight, ganyan. And sa part 3 is yung tungkol naman sa nandito na kayo sa Czech Republic hanggang sa biometric. So, panoorin niyo na lang yan. So, lahat po ng summary na binabanggit ko dito sa aking summary ay meron po siyang video, full video sa ating YouTube channel, sa ating TikTok, and sa ating Facebook page. Pero mas nire-recommend ko ang ating TikTok account kasi doon po is nasa playlist talaga siya. So, organized doon. Anyway, isunod na natin yun sa part 4 natin. So, sa part 4 natin is continuation lang to na nandito na kayo kunyari sa Czech Republic, yung mga pwede nyong malaman pa. So, dito rin sa Czech Republic, so, syempre, di ba, nabanggit ko sa inyo sa part 1 nga na once na tinitingnan nyo ang inyong job offer, so, ang una nyong i-check is ang basic nyo at saka ang accommodation nyo. Kasi, once na ang accommodation nyo po is may bayad, so, kakaltas din po yan sa inyong net pay. Ibig sabihin, kung kayo ay nag-net pay ng 32,000 crowns, kasi, for example, malaki yung inyong basic, nag-net pay kayo ng 32,000 crowns kunyari, kasama na dun yung buy sa night differential, kung may OT kayo. So, kunwari lang 32,000 crowns ang naging net pay nyo. Kakaltas pa po dun yung bahay kasi hindi kasama sa payslip natin yung bahay natin. So, once na kinaltas po dun ng bahay, automatic po yun na yung 32,000, for example, kinaltasan ka ng kunwari 6,000 sa bahay, so magkano na lang po matitira sa iyo? So, 26,000 crowns. So, yung 26,000 crowns, guys, doon pa kayo kukuha ng pagkain nyo. Pagkain nyo dito ha sa Czech Republic. Doon kayo kukuha ng transportation allowance nyo. Doon din kayo kukuha kung gusto nyo mag-data dito sa Czech Republic. Doon din po kayo kukuha ng bili nyo ng data every month. So, yan yung mga senaryo na pwede nyong malaman dito sa Czech Republic. And second naman, pagdating po dun sa net pay, sa gross pay, kunwari na nagsahod ka na, makikita nyo dun sa gross pay is kung magkano lahat yung total ng sinahod mo. Ibig sabihin nun, lahat ng pumasok sa'yo na income is nandoon, nakalagay po dun ng gross pay. Pagdating naman dun sa net pay, binawas na ang insurance, binawas na ang tax. So may tax po dito, 20% po siya. So every month is nagkakaltas po itong si Czech Republic ng 20% pero may bigay po or meron pong ano sa atin si tax na 2,570, parang discounted yun. Kaya po ang Czech Republic is wala siyang tax refund kasi nga po parang nagdi-discount na po sila. So hindi ganoon kalaki ang tax na kinukuha sa amin. So for example, ang mga tax na nakukuha lang sa amin is 20% ng sahod naman, for example, is nasa halimbawa, sumahod kunyari ako ng 30,000, kunwari lang 30,000 ang sahod ko. Ngayon, ang 20% ng 30,000 is magkano? Nasa 3,000, tama ba? Tama? Hindi, 6,000, 6,000 yan. Ang 20% ng 30,000 is 6,000. Ngayon, itong 6,000, babawasan mo ng 2,570 kasi nga discounted yun ng tax dito sa Czech Republic. Ngayon, kung ang 6,000 minus 2,570, yun pong total nun, yun po yung babayaran lang namin sa tax. So guys, yan. Ganun yung pormahan dito. Then, meron din kayo insurance. Insurance, kung saan ang mga insurance po dito is sa mata at saka yung sa ngipin is hindi nasasagot ng ating insurance. Pero kung kayo magpapa-x-ray, something like that, parang medical consultation, something like that, isagot po siya ng ating insurance. So, kaya hindi kami problemado dito ngayon. Ngayon, ang sunod naman is syempre titingnan nyo rin yung mga benefits nyo dyan sa inyong mga company na napili. And then yung mga benefits na yan is kagaya ng halimbawa, kagaya namin, meron kaming every year is 4,600 crowns na binibigay sa amin. Pero hindi namin siya natatanggap guys. Binibigay sa amin as card. Then parang leisure namin yon. Leisure, ibig sabihin pwede kami magpa-spa.
na pwede namin gamitin sa spa, pwede namin gamitin sa pagbili ng vitamins, pwede namin gamitin sa pagbili ng mga gamot, yung card na yon. So, worth 4,600 po sa amin. Pero dun sa before na company ko is I think nasa worth 6,000 crowns. Doon sa before kong work na company. And then, dito naman sa may mga tropa naman ako dito, sa near Prague din, na meron naman sila is parang meal allowance naman ng kanilang benefits. So, every month, binibigyan sila ng worth. Parang, I think, meal allowance sa 2,000 doon sa kanilang company na yon. So, parang libre na rin yung pagkain nila dito. Pero ang summary lang na mabibigay ko sa inyo about naman dito sa ating grocery. So ako po ay nagre-range ng nasa 3,000 crowns up to 4,000 crowns ang aking nagagastos a whole month para sa akin pong budget sa akin sarili. So kasama na po doon ang aking data, which is ang data ko is nasa 350 crowns lang. Kasi 100 GB lang po yon from auto SIM card. And pwede rin kayong kumuha ng plan. Kung gusto nyo mag-plan, pwede po dito ang plan. Pwede kayong kumuha ng gadget with plan na meron din siyang kasama na load na. So, unlimited load din yun. So, pwede po siyang gawin sa T-Mobile or sa iba pang mga company dito ng mga cellphone. So, meron din siyang ganun dito, kagaya dyan sa atin na may Globe Telecom. So, meron din dito, kaya lang, syempre, ibang pangalan. So, T-Mobile, pwede nga kayong magkuha ng plan. Or pwede kayong magkuha ng gadgets. Pero, syempre, pag kumuha kayo ng gadgets, guys, hindi yun all-in na ibibigay talaga agad sa inyo. So, kailangan nyo ng mga requirements at kailangan nyo magawa yung mga required na requirements nila. Anyway, pagdating naman dito sa transportation, nabanggit ko nga sa inyo na ang transportation dito is kami rin po yung nagbabayad. Yes, kami po ang nagbabayad. Some of the company here is nagbibigay sila ng transportation allowance. Transportation allowance, that means na kasama na siya sa sahod nyo. So, kasama po siya na papasok sa inyong gross pay. So, kasama siya doon sa sahod nyo. Kasama siya na papasukan ng income doon sa inyong payslip. Some of the companies. Yung company ko kasi ngayon is wala siyang free na transportation allowance. So sa case ko, dahil malapit lang po ako sa company, is nasa 312 per month ang binabayaran ko. 312 crowns lagi yung usapan natin pag nandito na sa Czech Republic. Ngayon, yung iba ko mga kasamahan na medyo malayo, nasa city kasi sila nakahanap ng bahay, yun yung binigay sa kanilang bahay ng company namin kasi nabanggit ko nga sa inyo na yung company po namin nag-provide po ng aming bahay. So, nagbabayad sila a month ng 989 crowns sa bus. So, a month po yun ha, hindi yun per day, a month yun. That means, kung sumahod ka po sa iyong net pay ng 30,000 crowns, tapos kakaltas ka rin ng pagkain mo na 4,000, kayo na mag-compute, tapos kakaltas ka ng transportation allowance mo, kunwari 989, kakaltas ka kunwari ng data mo na 350, at kunwari lang, meron ka ring babayaran sa bahay. So, kayo na po mag-compute kung magkano matitira sa inyo. So, pagdating naman sa padalahan, syempre, yan yung mga tinatanong ng mga baguhan sa atin. Paano naman yung pagpapadala dito sa Pilipinas galing dito sa Czech Republic. So, ang una po dyan is, ang mga company nyo kasi is magpo-provide dyan ng bank ninyo. So, kung saan papasukan yung mga sahod ninyo. So, saan papasok ang mga sahod ninyo. Ngayon, I will recommend to you, kung gusto nyo lang naman, is ako po ay under ng Raiffeisen Bank. So, ang Raiffeisen Bank kasi, dyan din kasi ako nakapag-loan. So, kaya ako nagpasok, dati kasi ako Unicredit Bank. And then, after 6 months, lumipat po ako ng Raiffeisen Bank. Kung saan, ang Raiffeisen Bank po is nagpapaloan sila kapag 3 months ka pa lang dito sa Czech Republic, pwede ka na makapag-loan. Anyway, lagyan natin siya ng part 5. I think nasa part 5 na. Medyo mahaba pala to. Okay, part 5 tayo guys.